Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong tungkol sa bigas, sa production o di kaya sa mga nangyayaring hindi maganda sa presyo ng bigas. No? Mukhang mainit na mainit pa rin na yung mga kalaban, yung mga anti-government ay patuloy pa rin nag-aantay ng sinasabi nilang pangako ng Pangulo during the campaign period na kanyang ibababa ang presyo ng bigas sa 20 a kilo. Tandaan ninyo, sabi nila, pangako. Di po ba? Ngayon po, mga kababayan, ako sinubaybayan ko ang campaign ng Pangulong BBM at ni VP Sara Duterte. Napanood ko po yun. Di ko na lang makita ngayon eh. Wala po siyang sinabing pangako. Wala siyang sinabing promise or vow. No, yung VOW kasi pareho lang ang meaning niyan, no? Synonym lang 'yan, no? Ngayon, sa aking pagsasaliksik, no, nakita ko po tong balita sa Inquirer way back April 18, 2022 na kanilang report, no? Na ito yung during the campaign period, 'di ba? May 9 ng election ng 2022. Ito po, tignan nyo. Dito may malisyoso po ito eh. Ito yung after na siguro yung mayroong yung interview or debate o whatever ang Pangulo. Ito po ang nilagay nila sa caption ng headline nila. Bongbong Marcos vows to bring down price of rice. Dito yata nagsimula yung idea nitong mga makakaliwang grupo, yung mga grupo ng kamatayang black dyan, yung mga anti-government, no? O anti-Marcos. Yung the word vows, meaning, o vow, is nangako. Misleading po ito eh. Ito rin tong mga media minsan eh, gagamit ng word na catchy, tapos paniniwalaan na, gagamitin na, lalong-lalo na ng mga anti-government, no? Nung binabasa ko to, mga kababayan, no? Wala po akong nakita na sinabi o isinulat nila na promise or the front-runner presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos promise or vow to lower the price of a rice per kilo to 20 pesos. Wala po. Wala po siyang binanggit dito. O, basahin ko Ito, sa third paragraph na lang tayo. Kasi yung sa first two, yung sinasabi lang yung barely 3 weeks before the election, whatever have you. Ito po, he also disclosed plans to bring down the price of rice by 20 to 30 pesos per kilo by recommending a price cap on the staple. Wala dito eh. Makikita nyo lang yung word na vow sa title ng headline nila. But there's no such word vow or promise along the written report. Wala eh. But to do this, he cited the need for a regular and thorough inventory of rice harvest in the country. The presidential bet said he would then issue an executive order directing the Department of Agriculture and the NFA to procure rice harvest from local farmers at higher and more competitive prices. I think this one is actually working right now, di ba? He said this will also be one way of preventing rice cartels from controlling the supply. Along the way dito, wala po. Sinabi niya ang rice tariffication, yung pag-i-import ng bigas, yung pagkakaroon ng storage facility, but there's no such words as a promise or a vow. Dito lang po sa title ng ng Philippine Inquirer. Alam nyo naman tong Inquirer, isa rin tong anti-Marcos. Dito, sa aking iniisip, sa aking opinion, ito ang pinagsimulan ng sinabing pangako because of the word vows to their title. Nung binabasa ko po, wala pong direct quote eh. No?
wala man lang yung quote na sinabi na pinapatunayan na nangako o nagbow ang Pangulong Marcos today na gagawin niyang 20 pesos. Ang sinasabi niya dito, it is just an aspiration. Di po ba? O ito, balita ulit ng Philippine Daily Inquirer. Ha? Ito namang a year after o March 16, 2023 report nila. Bongbong Marcos on 20 pesos per kilo rice. Coming soon. Oh, you don't know what particular day. Kaya nga sabi, kailan yan? Hindi ko alam. Kaya nga coming soon eh. Walang definite date. Diba? Indefinite. Oh, ito ang sabi niya. No? Sinabi na naman nila dito. One of his campaign promises, wala nga kayong makot. Para paniwalaan ko kayo at nung iba na pro-admin at naniniwalang ipinangako ng Pangulo yan, ibigay nyo yung quote, ipakita nyo sa amin yung video that he actually said coming from his mouth that he said, I am promising, I am doing a vow that I will lower the price of 1 kilo of rice for 20 pesos if I won the election. Wala po eh. Ito po ang sabi na, ito po ang kinote ha, ito ang kinote ng inquirer dito. Ang aking pangarap na sinabi na bago ako umupo na sana maipababa natin ang presyo ng bigas ng 20. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan, malapit na. Nasa 25 na tayo. Kaunti na lang maibababa natin yan. Yung 25 po dito, ito po yung sa kadiwa ng Pangulo. Tingnan nyo, ito yung kinote. Sana, kung itong inquirer na ito, sana, during that campaign, kung saan nila nakita o napanood yun, kinote din nila. Wala po eh. No? Itong sinabi ng Pangulo dito ngayong 2023 of March, nag-quote sila. Verbatim. Doon sa report nila noong April 16, 2022, wala silang kinote, but they just wrote vow. Dito, sinabi rin nilang promise, pero iba ang kinote nila. Ano? Ang aking pangarap. Iba po ang pangarap sa pangako. Di po ba? Tama, mali. Kaya itong mga anti-Marcos na ito, patuloy na, ginigiit na, wala kang magawa. No? Hindi mo kontrol yan. Talaga namang hindi kontrol ng Pangulo dahil of this several circumstances. Hindi ka agad-agad mapapababayan. Di ba kung maalala nyo yung binasa natin kanina, during the campaign, pinaliwanag niya. Maraming dapat gawin. Tulad ngayon, na kukulangan tayo ng supply because of what? Binagyo, naghigpit yung mga import partners natin ng mga bansa because of their climate change too, naapektuhan sila. And the cause of inflation. Worldwide po yan, hindi lang po bansang Pilipinas. Kaya nga sabi dito ng Pangulo, dahan-dahan. Ngayon po, siguro hindi makatiis tong mga anti-Marcos, mga naysayer sa gobyerno, no? Ayan, patuloy po silang nagpapakita ng presyo ng bigas sa kanilang mga social media pages. Ito po, nakita ko, tignan nyo. Umabot na ng 55 yung pinakamataas na presyo ng bigas kasi per quality po yan, no? Talagang nang-aasar po sila, mga kababayan. Talagang tinutuya ang nila ang presidente. Wala yung pangako mo, hindi mo naman pala magawa. Yun lang lagi nilang bukang bibig. Pangako, pangako. Kasi yun ang itinanim eh. Hindi nila maintindihan, hindi nila ma-distinguish kung ano yung pangarap sa pangako. Kung ano yung aspiration o yung dream, 'di ba? O yung wish sa isang promise or vow. No? Basta sa kanila, may nagsabi lang na hindi, pinangako mo yan eh. Ayun na yun. Ayun na yun. Yun na ang kanilang magiging naratiba. No? Masakit mang tanggapin, no? Sabi ng Pangulo, malapit na. However, biglang nagbago ang course. Imbis na nandoon na tayo, biglang kumaliwa o kumanan because of what na sinabi ko kanina. Those mitigating circumstances like the storm, di ba? Yung pagputok ng mayong volcano, kailangan maglabas ng supply dyan. O any disaster na dinadatnan tayo.
Di po ba? Another one is climate change. Yung mga import partners natin like the Vietnam, India, Thailand, and other countries, naghihigpit na rin ng kanilang mga export products. At nagmamahal sila. Kasi bakit? Because of this inflation. Hindi lang Pilipinas ang tinamaan ng inflation. Even here in North America, mga kababayan. Sabihin ko lang sa inyo, yung budget nga ng Amerika, talagang pa yan. Muntik na ngang i-shutdown ng gobyerno ng federal government kasi hindi sila magka-agree. Kailangan pa ng midnight deal. Alam nyo na, syempre, yung mga iba't ibang political group, dalawa lang naman yan, mag-uusap kasamang presidente. O ganito ang deal namin. O pag pumayag, okay, go. Pero yun, napag-uusapan. No, sila nag-aaway, pero yung mga tao, ala pa kailam. Mga tao minsan trabaho lang ng trabaho. Meron ding mga activists, no? Pero hindi naman yung involved sila. Kasi tayo, sabi nga nila, you have too much time in your hands. Yan, siguro alam nyo na yung idiom na yan. Pag sinabihan kayo ng ganyan, you have so much time in your hands, alam nyo na. Sige, comment nyo kung ano ibig sabihin nyo, anong pagkakaalam nyo dyan. Eto po, sa balita ng Presidential Communications Office website, no, nung July 25, nagba-background tayo dito kasi pupunta tayo doon sa pinaka-exciting part. Ano yon? Yung title natin, PBBM, ipinagkanulo ng sariling tauhan. Department of Agriculture o budget hearing ng DA, binusisi sa Kamara. Ayan, di po ba? Dito yan, darating tayo dyan, pero magbigay muna tayo ng background sa inyo bago tayo dumating dun sa climax hanggang sa patapos. Di ba? Ito po, sabi ni E.S. Bersamin, 20 per kilo of rice, posible. Posible. Ayun ang sabi niya, very optimistic, very positive thinker. Siyempre, kinakailangan niya para magkaroon po tayo ng pag-asa. At least may nagsasabi, posible. Ayun ang sabi niya. Iyong 20 pesos per kilo, as we started out saying, was an aspiration. Aspiration. Pangarap. Wishing. Hoping. Di po ba? It is just an aspiration. Ibig sabihin noon, it may not be soon, it may be later. Maaabutan din natin yan. Pinapangarap ko. Di po ba? But sometimes yung pinapangarap mo, hindi magkakatotoo or magkakatotoo. Eto pa sabi ni ES, but you know, factors of production. Hindi tayo masyadong dahil marami ng areas na hindi na po-produce ng rice. But those areas that are producing rice, we try to maximize yung production levels nila. That's another thing that we are doing now in order to reach that aspiration o aspirations, kung anong gusto nyong pronunciation. Di po ba? Ulitin ko. Aspiration or aspiration doesn't equate to promise or abow. Pangarap. Wishing. Hoping. Yan. Kaya sabi nito, it depends on the factors of production. Marami na rin pong mga magsasaka ang tumigil sa pagsasaka dahil nahihirapan na. Di po ba? Nalulugi sila. Hindi tama yung mga bili ng mga bigas sa kanila ng mga middleman. Hirap talaga. Di po ba? Ano pa ang looming factors? May kasama pang El Nino. Susunod niyan, La Nina. Di lubog na naman. Di ba? Ayan ang sabi ni E.S. Bersamin. Next. Eto naman, ulat pa rin ng PCO noong August 1st naman, this year. Ano sabi ng Department of Agriculture? 20 pesos of rice is still feasible. Feasible daw, pinag-aaralan, pwede pa o hindi na. Ito ang sabi ni Undersecretary ng DA na Mercedita Sombilya. In the long run, kapag talagang gumanda ang ating productivity, and that is what DA is really aiming for, the government is aiming for. Ayan, pwede daw po yung 20 pesos per kilo ng bigas, no? Kung gumanda ang ating productivity, which is
relevant kay E.S. Bersemin, the factors of production. Ito po kasi ang hindi naintindihan ng iba, mostly yung ibang lawmakers, na lagi na lang binabanggit itong 20 pesos, walang nagawa ang Pangulo. Hindi nyo naman kasi naintindihan. Kayo ba nagtrabaho bilang isang magsasaka? Alam nyo ba yung mga factors dyan that affecting the production of a particular product? Di po ba? Research din, o di kaya kayo na yan. O si Kiko Pangilinan, pagtanimin nyo. Di po ba mahusay siyang magsasaka eh. Tulad ng nasabi natin, oo, maganda nga ang ating pananim. Biglang bumagyo. Biglang nag-El Nino. Dinalaw ng mga pisti. O hindi lang yung mga pesti dyan sa kamera, saka yung mga minions nilang mga dilawan. Di po ba? Yan ang hirap sa atin. Di ba? Puro na lang kayo negative. Ay mag-antay naman kayo. Nakakabili nga kayo ng mga alak ninyo eh. Nakakabili nga kayo ng mga gadgets ninyo, electronics na pagkalibo-libo ang presyo eh. Tapos sa 1 kilo ng bigas na 40, 50, namamahalang kayo. Nakakabili nga kayo ng isang paketeng yosin nyo, yung mga vices ninyo eh. Nakakapag-shopping kayo ng halaga ay more than 50 pesos. Tapos pagbili ng 1 kilong bigas, iaano nyo sa gobyerno? Ay, hindi naman yata tama yun. Katangahan naman yata yun. Di po ba? Oh, sasabi dyan, may nagsabi pa na nakasabay niya daw bumili dyan sa tindahan. Bibili ng 1 red horse o 2 red horse o 1 case ng Samig. Magkano yon? Tapos magrereklamo sa pagbili ng 1 kilong bigas na 50? Anong gawin mo? Magpakalungo ka na lang sa pagkamahal-mahal o bumili ka ng katumbas na presyo ng binili mo ng alak sa ng bigas. Di po ba? Pag vices ninyo, okay lang. Pero pag staple food o staple needs, reklamo. Di po ba? Mali naman yata yun. O, very positive din ang outlook ng DA. 20 daw, pwede. Eto na mga kababayan, ang masakit. Ito pong ginagawang budget hearing ng DA sa Kamara, sa House of Representatives, no? Inaabot po sila ng 11 hours diyan. Hindi na natin ka-topic 'yun, 11 hours, no? Nung natanong na po, may nagtatanong po kasi isa diyan na representative na napakagaling po, no? Na napakagaling si representative ng Basilan, si Mujib Hataman. O, isa po to sa mga kasama ng minority bloc. Ito po, ginisa po yung undersecretary na si Leocadio Sebastian. Maalala nyo to? Si Leocadio Sebastian, yung pinatanggal dahil sa sugar fiasco. O, pero ibinalik po kasi after thorough investigation, wala naman daw pong kasalanan. Pero, siya ang nagkanulo sa presidente. O, bakit siya pinagkanulo? Bakit siya naging parang Judas Iscariot? Judas Iscariot, no? Ito po, sa Politico News. 20 pesos kilo of rice unachievable during Marcos term. DA executive, patay. Yung Pangulo, very positive. Yung ES, positive. Yung isang undersecretary, si Zumbilya, positive kasi sabi niya feasible. Pero pagdating kay DA Undersecretary Leocadio Sebastian, hindi mangyayari sa panahon ni Marcos. Pero tandaan nyo, ang sinabi, coming soon. Naalala nyo yung una nating sinabi? Coming soon. Hindi sinabi ng Pangulo kung during his term or after his term. Pero si Leocadio Sebastian umamin. Ano ba? May 13 pilak ba? O na-pressure ka ng mga congressman? O sobra ka lang talagang polite and honest? Di po ba? O ayan, tinanong po siya. During the budget deliberation, Basilan Representative Mujib Hataman asked whether the price of rice would reach 20 pesos per kilo by the time the country achieves rice self-sufficiency. Ha? Quote, does it mean, Mr. Chair, pagdating ng self-sufficiency level natin, maaabot na rin natin yung 20 pesos per kilo na campaign promise ng ating Pangulo? O tignan nyo tong representative na to. Ginamit na naman yung mga sinasabi ng mga anti-government, anti-Marcos, na promise daw po. Di po ba?
gumamit ng word na promise. Tanga-tanga naman tong si Leocadio Sebastian. Bakit di niya muna sinagot yung sinabing promise? Hindi nga pinramis. Anong sabi ng Pangulo? Pangarap. Anong sabi ni Bersamin? Aspiration or aspiration. Pero pagdating kay Hataman, saka sa Inquirer, vow or promise. Bakit di mo muna sinabi, Leocadio Sebastian, hindi po pinangako ng Pangulo yan? Pinapangarap. Pero ano pong sagot ni Leocadio? Not 20 pesos, but at least we can maintain a lower price that is affordable. I think our objective should be affordability for our population. Ayan. Hataman did not receive a categorical answer from Sebastian when he asked him how much rice will cost when the country achieves self-sufficiency. Hindi talaga to titigil tong mga to kasi gusto nilang i-malign ang Marcos administration. Nasasabi nila incompetent, na puro ka lang pangako. Kayo ganun din naman di ba during campaign period? Puro lang kayo pangako. Pagdating nyo na nakaupo na kayo, nalaman nyo na mahirap palang makamit ang inyong pinagsasabi at pinangako. Di po ba? Ito po ang sabi ni Hataman ulit. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chair, pag nagplano ang dapat kinoconsider ang presyo. Sabihin ninyong self-sufficient pero 70 naman or 100 ang presyo. Di ba dapat kasama yon? Hindi lang simpleng available yung binibili pero dapat affordable yung binibili. Ikaw naman pala ang magaling Di po ba? Ba't hindi ka umupo dyan sa DA? Mag-represent ka na ng sarili mo na ikaw ang hawak ng DA. Hindi ka representative. Magaling pala si Hataman Di po ba? So yan po ito ang sabi ni Leocadio Sebastian The Department of Agriculture admitted on Tuesday that the aspiration of President Ferdinand Marcos Jr. to bring down the price of rice to 20 per kilo cannot be achieved during the current administration. Ayun po, naipagkanulo na. Tingnan nyo tong politiko nyo ang sabi aspiration. Pero ang sabi ni Hataman, quote niya kinote ko ito, na campaign promise ng ating Pangulo. Di ba? Bobo. Pasensya ka naman, representative. Basa-basa ka din. Mag-research ka bago ka mag-blurt out ng isang salita o statement na hindi naman sinabi ng Pangulo. Patunayan mo sa amin na sinabi ng Pangulo yun. Kasi binanggit mo, binasa ko lang yung sinulat ng politiko. Naka-quote pa yun. Di ba? Sabi ng politiko sa kanilang report, the aspiration. Pero nung tinanong mo na si Leocadio, sabi mo, promise. Pero inamin ni Leocadio Sebastian na hindi mangyayari sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na presidente ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ayun na, nilaglag niya na po ang Pangulo. Ano pa? During that hearing din. Pasensya na kung masadong mahaba ito. Politico news pa rin. Nilaglag pa rin ni Leocadio Sebastian yung iba pa. Pati si Speaker, baka nilaglag niya na rin yung sinabi ni Speaker, yung sinabi ng Pangulo na yung mga smuggler o cartels, hoarders, your days are numbered. Pero nung tinanong po si Leocadio about that, eto po. No rice cartel controlling prices in Philippines, says DA Executive. Ay, ito na naman po tayo. Kawawa naman si Leocadio dito. Muang na-pressure nung mga ng hearing. Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian does not believe that there is a cartel controlling the supply of rice and price of rice in the country. Yan. During the budget deliberation, Manila Representative Bienvenido Abante asked Sebastian whether he believes there is a rice cartel. Anong sagot ni Sebastian? I don't believe, Mr. Chair. Ayun, patay. Patay na. So, ibig sabihin, sinungaling pala si Speaker. Sinungaling si Pangulo. Sinungaling pa yung mga ibang grupo o tao na nagsasabi na merong kartel, merong smuggler na kumokontrol ng production ng bigas at presyo ng bigas o anumang agricultural products. Diba? Kasi sabi dito ni Representative Bienvenido Abante, Abante said Sebastian belief contradicts the stance of the Philippine Competition Commission, which asserts the existence of a rice cartel in the country. Mismo na. Yung commission na ang kinontra ni Sebastian. Ano ang basis ni Sebastian? Itong Philippine
competition, may mga datos ito, nag-iimbestiga ito. Paano nangyari ito? Ha, Sebastian, ano ka ba? Baka ikaw yun. Baka kabilang ka sa mga cartel. Ito po sabi ni Representative Abante, ang mga magsasaka ay napipilitang ibenta ang kanilang ani na palay sa napakababang halaga, minsan hanggang 14 o 10 piso a kilo, dahil ito ang presyo na inipilit ng mga palay traders. Kaya siguro kinakailangan, Mr. Chair, maging aware ang DA na merong rice cartel na may kumokontrol ng presyo. Kaya nahihirapan ang mga farmers natin. O ayan, Mr. Sebastian, na-lecturean ka na naman. Di po ba? Ngayon, nag-ano po siya dito, may dahilan siya, no? Parang, wala sabi niya Parang wala po. Kasi ito pong mga farmers, sabi niya, open plant varieties that are not necessarily what is demanded by the market, because that is also the seed that we distribute. O bakit ka magbibigay ng seed na hindi naman pala demand sa market? Di ba? Ang gulo nitong si Sebastian, nako. You better, ayusin mo, Sebastian. Mukhang hindi ka yata qualified talaga dyan na pumunta dyan sa kamara para mag-deliberate. Siguro magaling ka. May magaling ka na na secretary, no? Pero diyan sa capacity na humaharap sa mga mapagmatang congressman ay hindi ka yata bagay, no? Mukhang hindi ka in unison doon sa pangarap ng ating presidente. Inilaglag mo sila Una, sa 20 pesos kilo ng bigas, hindi pwedeng maaabot sa panahon ni Marcos. Pangalawa, sabi mo walang rice cartel. Sabi na ni Pangulo, sabi ni Speaker, sabi ng Philippine Competition Commission, meron. Sabi rin ni Representative Abante, baka mag-isa ka lang na nag-iisip na walang cartel. Ako nga, nag-iisip na may cartel, smuggle order. Ang galing pala nitong si Sebastian, dapat ito ang maging Pangulo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.